the times you told me not to touch the light, I never thought that you would be the one. I couldn't really justify how you even thought it could be right, 'cause everything we cherished is gone. And in the end, can you tell me if it was worth the try, so I can decide? Leaves will soon grow from the barrenness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. Try as hard as I might to flee the shadows of the night. It haunts me and it makes me feel blue. But how can I try to hide when every breath and every hour I still end up thinking of you? And in the end, everything we have makes it worth the fight. So I will hold on for as long as the leaves will soon grow from the barrenness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. I never thought that I would see the day that I decide if I should leave or stay. But in the end, what makes it worth the fight? That no matter what happens, we try to make it right. Leaves will soon grow from the barrenness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. Wounds of the past will eventually. Bibigyan daan po natin ang ating kapatid, Sister Jennifer, para po magbigay ng pananalita. Glory to God. Una po, magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat sa kabila po ng mga panibagong pagsubok po dami sa bayan. Sinipaglat po sa akin kasi papa ko, ganto kasi nangyari sa kanya. Hindi ko po akalain. Halos 3 years, ito na naman po kami. Bagamat napakahirap po, namawalan ng magulang. Alam ko po, hinahaliw na ng Diyos. Sapagkat ako po kasi una yung nakasama kami po na kuya ko. Nung nalaman namin mo kung may sakit po siya. Kaya sabi ko, Mama, huwag ka mag-alala. Magpapagamot tayo. Umiiyak ako kasi sinabi ng doktor po, stage 3 na daw siya. Mama, ba't ikaw? Mawawala lang yung papa, ba't ikaw naman? Huwag ka mag-alala, anak. Gagaling ako.
Pagkamat gumaling po ang mama ko, after 1 year po, may cancer po siya, napakasaya po namin. Sobrang saya po, answer prayer po. Ito po, dumating ang September. Alam mo kung ano yung plano mo sa buhay ng mga tao. Siguro nga sabi daw nila, na-miss daw ang papa ko. Kaya kailangan na rin siyang sumunod. Yun na lang po yung iniisip namin. Baka talaga pong nalungkot na po siya. Kasi po naging busy na rin po kami. May mga kanya-kanyang buhay din po kasi ang mga kapatid ko. Kaya si mama, yung lakas niya, church, bahay, yun lang po yung naging libangan niya. Kaya hindi na rin po ako nag-ano sa Panginoon kasi alam ko po yung paglilingkod ng mama ko. Nakikita po na every morning, di ba siya, nakaluhod siya para ipag-pray po kaming lahat. Hindi lang po kami lahat po ng mga mahal niya sa buhay. Kaya sobrang sakit po para sa aming magkakapatid. Nawala na po ang mama namin. Pero ayaw na rin po namin siyang maghirap. Kasi saksi po kaming lahat kung paano po yung pinagdaanan ng mama ko. Kaya pinagkatiwala na lang po namin siya sa Panginoon. Yung dalangin ko lang sana palakasin pang Panginoon magkakapatid. Tulungan niya kami na matanggap na namin na nasa langit na siya kasama ng Panginoon. Gusto ko rin mo pang magpasalamat po sa lahat. Unang-una po sa mga kamag-anak po namin mula nung una sa tatay ko hanggang ngayon. Nakasupport po sila sa amin. Pinapalakas po nila. Kung babalik po siya, papipiliin po kami. Siya po ulit ang pipiliin naming maging nanay. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Puring awit po ang ating maririnig. Glory to God. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kadakilaan mo, kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita. Sa sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, ang talata ay 7, ganito po ang sabi ng salita ng ating Panginoon. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa wikang Ingles ay, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Ang mga salitang ito ni Apostol Pablo ay salita ng isang matagumpay na tao na nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. Sa karanasan ni Apostol Pablo, hindi madali ang naging buhay ni Apostol Pablo dito sa ibabaw ng lupa. Si Pablo ay isang lingkod ng Panginoon. At itong mga katotohanan na kanyang karanasan ay hindi lamang karanasan niya, kundi karanasan ng bawat isa sa atin. Na sa buhay na ito ay mayroon tayong kinakaharap na pakikipagbaka. Lalo na sa atin bilang mga mananampalataya, na ang paglilingkod ay paglilingkod na gaya ng isang pakikipagbaka. At ang kagandahan, mga kapatid at kaibigan,
ang pakikipagbakang ito mayroong katapusan. At ang katapusan na ito ay hindi katapusan ng isang kabiguan, kundi ito ay katapusan ng isang pagtatagumpay. At yan ang nakita ni Apostol Pablo, at ito rin ang nakita natin sa ating kapatid at Elder Tess nang siya ay nabubuhay at hanggang sa kanyang huling hininga at buhay, makikita mo ang isang napakagandang passion sa ating kapatid na ito, na sa kabila na kanyang nararamdaman, hindi natalo ng kanyang karamdaman ang kanyang pananampalataya, kundi bagkus lalo niyang ipinakita ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya ang pagdating ng katakdaan ng Diyos sa mga mananampalataya, ito ay isang tagumpay na ibinigay ng Diyos. Dahil ang katakdaan ng Diyos, ito rin ang nagpapakita na natapos na natin ang gawain na ipinapagawa ng Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga salita dito sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 1, ang talata ay 20 hanggang 21. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa na may anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ay dadakilain ko si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan, maging sa pamamagitan ng kamatayan. Sapagkat saganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya makikita natin ang tiyak na salita na pangako ng ating Panginoon, na ang mga nagtagumpay, ang sabi, ay hindi mapapahiya. At ito ang nakita natin sa ating kapatid at Elder Tess, na sa panahon ng kanyang kabuhayan, hindi nabigo ang Diyos sa kanya, kundi naging buhay niya ang maglingkod sa Diyos. Kaya nga sabi ng isang kapatid natin, Sister Jennifer, bahay, church, bahay, church. Kumbaga, sa panahon na naranasan ni Elder Tess yung unang pagpapagaling, hindi nagbago yung kanyang routine sa paglilingkod sa Diyos, kundi lalo niya pang pinagbuti. Yung second chance, yung panibagong buhay, ginugol at pinagamit niya pa rin at ipinaglingkod sa Panginoon. Kaya ang ating kapatid na Elder Tess, gaya ng mga salita ng ating Panginoon, sa ngayon, sa kanyang kalagayan, ay kinamit niya ang pagtatagumpay na mula sa Diyos. Mahalaga ba na makamit ng isang tao ang pagtatagumpay sa panahon na siya'y buhay hanggang sa kanyang kamatayan? Mahalaga. Sapagkat ang magtagumpay, sabi nga sa Revelation chapter 3 verse 5, ang magtitignan ang napakagandang reality na pangako ng Diyos. Spiritually, magkakaroon ka ng kaaliwan. Yung nararamdaman
ng ating kapatid at Elder Tess nung siya'y nabubuhay. Ngayon, masaya na siya sa piling ng Panginoon. Tayo'y tinutunghayan at ipinapanalangin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya tayong mga kapatid, mga mahal sa buhay ng ating kapatid na Elder Tess, mga kaibigan, mga kakilala, tularan natin ang ginawa na paglilingkod ng ating kapatid na Elder Tess. Sundan natin ang kanyang ginawa. At gaya ng kanyang tinanggap na pangako, tatanggapin din ng bawat isa sa atin. Glory to God. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sapagkat ang iyong mga salita ay nagbibigay sa amin kung gaano kaganda ang iyong mga pangako sa bawat nagsisipaglingkod sa iyo. At alam namin ngayon sa hapong ito, napakaganda at ligaya ng aming kapatid na Elder Tess sapagkat siya ay nasa iyong piling. Tulungan mo po ang kanyang mga mahal sa buhay na naiiwan dito sa lupa, na ipanalangin kami. Ganon din ang iyong mga salita kung paanong tinupad at sinundan ng aming kapatid ay sundan at tuparin ng kanyang buong sambahayan. O hallelujah! Ikaw ang magbigay sa kanila lagi ng matatag na pananampalataya. Ganon din, patuloy na ikaw ang magpala at mag-ingat sa kanilang sambahayan. Na mga nakita naming halimbawa sa aming kapatid na Elder Tess, ito ay sundan namin na mayroong buong pananampalataya at aming pinanghahawakan na yung mga pangako gaya ng pinanghawakan ng aming kapatid na ito. At alawin mo kaming lagi, bagamat marami kaming mga haharapin pang mga pakikipagbaka sa bawat araw, sa bawat taon, tulungan mo po na gawin mo kaming matagumpay. Huwag matinag ang aming pananampalataya gaya ng aming kapatid na Elder Tess. Hindi natinag o nasukat ng anumang mga pagsubok ang kanyang pananampalataya, kundi nagtiwala ng lubos sa makapangyarihang gawa mo, O Diyos. At ito ay Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali kita'y mamasdan, ligay ay tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangarap
puso ko